Hindi, may mga medyo lang na talaga tira. Sabi ko sensitive sa inday. Matot niya ko. Wala lang magsulot si Kuan. Sadap lang. Panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. Ito naman yung mga kaganapan namin di kaninang tanghali. Ayan, at nagpa-barbecue nga ako ng karni ng baboy. Ito yung tira namin nung nag-swimming kami dahil hindi nga nakatikim si Papa Udon. Kaya ayan, nag-ano ba kami ba, tawag yung tinabihan ba namin siya ng barbecue, hindi namin talaga inubos guys, no, dahil hindi naman yun siya sumama nung nag-swimming kami. Kaya ayan, inanuhan namin siya para ngayon, ayan, anuhan na namin siya, lulutuin at i-snackin lang namin to. Asayin lang namin. Kaya ayan, at medyo marami nga yung nag-barbecue ni Quedres. Sinabihan ba naman ako na hindi daw naluluto. Nilagay ba naman niya sa mga gilid-gilid kaya hindi talaga maluluto. Kaya ayan, pumunta nga ako dito. Dahil siya nga yung nag-barbecue kanina. Hindi daw naluluto, sabi niya. Sabi ko, nilagay ba naman sa gilid? So ayan, tinuruan ko siya paano nga barbecue. Ilagay lang sa gitna. Tapos kanina gusto niya pang tanggalin yung mga stick. Huwag nang tanggalin ang stick dong. Kayang-kaya yan. Ilagay mo lang sa gitna yung mga karne ng baboy ay maluluto na yan. Kaso lang guys, no, nung tinikman ko na yung barbecue na naluto ay hindi talaga siya juicy dahil nga naka-freezer na nga siya. Kaya masarap talaga yung bagong bili tapos iluluto mo at ano mo agad ba, kainin. Yung juicy, yung masarap yun. Tapos wala pa namang sauce ito. Nanghingi. Nagawa na lang si Quedrits ng sauce. Tapos medyo maalat pa yung sauce kaya hindi talaga na sarapan ba yung barbecue. Kaya ayun tuloy. Hindi, pero naubos naman siya. Pero yung nakain ko lang 2 piraso, hindi talaga katulad yung bagong bili, tas iba-barbecue agad ba. Tapos may sauce pa doon sa Monterrey na binibilhan namin. Masarap talaga yung sauce nila. Itong sauce na ito na pinapakahid ko dito ay ginawa lang yan ni Kuya Dretz, kaya hindi talaga masyadong juicy yung karni. Kaya naka-stack na rin kasi sa ref at na-freezer na siya ba, kaya hindi talaga siya masarap. Kaya 2 piraso nga lang yung nakain ko dyan. Tapos yung iba, yun, binalik-balikan na lang nila Kuya Dreads, nila Ate Dron Bino, kaya naubos din. Tapos ginawa din ni Papa Odon na pulutan kanina kasi nagtagay-tagay yun siya. So yun, naubos rin sa wakas. Ayan, at kagigising nga lang dyan ni Papa Odon at kumain agad siya ng ano, may ulam naman dyan. Kaso lang yung barbecue ay hindi pa nga naluto. Hilaw pa siya kasi bago pa lang yan, na isa lang ni Kuya Dreads dyan. So ayan na, pagkatapos nga naming mag-ihaw-ihaw ng barbecue, naningil na naman ulit kami. Tapos namin paningil ay syempre magtambay na naman ulit sa tindahan at magbantay-bantay sa tindahan yun lang. So yun lang naman yung mga ganap-ganap namin dito guys. Tapos yung aking mga paninda doon sa labas, pag may nabili, siomay at saka yung palamig. May tinda kami ngayon. Tapos ayun si Kuya Dritz, pinapapabantay ko na nga sa kanya itong aking sinalang dito. Tapos ayan, tinikman ko na dahil may naluto na nga. Tapos siya yung nagluto guys, no, yung iba yung mga sunog-sunog. Kaya ayun, hindi talaga masyadong juicy talaga yung karne kasi yung sinunog pa ni Kuya Dritz, no. Tapos medyo maalat pa yung sauce kaya hindi talaga masarap yung sauce na ginawa niya, pero naubos naman yung karne dahil konti lang naman itong ano namin kay Kuya Dritz. Kay Papa Odon yung inano lang ba namin siya ba, tinabihan lang para makatikim nga ng barbecue. Dahil hindi nga siya nakasama doon sa pag-swimming namin dahil ang bantay nga siya dito sa tindahan. So ayan na, nagtsagay-tsagay na siya. Ayan, at pinapapak na nga nila Ate Dron B yung mga sobra kanina. Kaya ayan, naubos din talaga. Pati na rin si Alter, hindi nasaripan at tinapon nga niya sa basurahan yung 1 piraso na pagalitan pa nga niya ni Papa niya. Dahil nagtikim siya tapos hindi masarap, tinapon niya doon sa basurahan. Kaya yung tuloy. Mahal pa naman yung 1 piraso nito guys dahil yung kapatid ni Papa doon ay nagagawa nga ng barbecue. 25 pesos pa naman yung yung isang stick ng barbecue ba. Tapos sinapon lang ni Alter kaya nasayangan talaga kami. So wala tayong magawa, nandun na sa basurahan. At pagkatapos nga nakita ko si Janine doon sa baba ay siya sa kanyang buhok ba, may sintipid. So nainggit naman ang inyong nanay kaya ayan, nagpasintipid din ako. O di ba? Nahiya-hiya pa nga si Janine dyan dahil nag-video-video na pod ko, no? Charing! Wala siyang magawa kang video-video ako dahil mayroon siyang ating vlogger. Charing! Ulit daw guys, no? Ayaw niya talaga yan magpo-video-video dyan. Nahihiya talaga siya kaya ayan, nagpatago-tago pero wala kang magawa. Ikaw naman yung ngayon yung aking bida. Siya yun naman nag-hairdo sa aking hair. Nainggit ka. Kasi ako sa kanya guys nga, nakasintipid ba siya ba? So ayan, nagpasintipid na rin ako sa kanya kasi parang ang ganda tingnan ang kanyang buhok. Siya lang din yung nagsintipid sa buhok niya
Naalala ko yung mga kabataan ko na lagi ako nagpapasintipid sa aking buhok. Pag may mga okasyon, ayan, nagpapatirintas ba ako ba doon sa sa isla pa kami dati. So ngayon, dahil marunong na si Janine, kaya ayan, si Janine na yung aking pinaherdo-herdo sa aking hair. Kahapon, si Ate Dronby sa aking kilay. Ngayon naman, si Janine sa aking hair lalo. Tapos meron kaming pinagmamaritisan dyan. Kaya nga napatawag ako sa kanila mama dahil si Janine ay hindi nga siya na hindi ba siya natawag doon? Hindi siya natuod ba? Natuod sa Bisaya pa yung aking mga minamarites ka sa kanya. Kaya ayun, tumawag talaga ako doon sa kanila mama para siya maniwala sa mga minamarites ko sa kanya. O siya guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Marami na naman ulit yung aking dal at marites dito. Kaya thank you for watching. God bless us all. Bye!